Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Andito ako sa isang kapihan dito sa Italy, sa Pisa. Alam niyo kung ano yung nandito? The Leaning Tower of Pisa. Galing lang kami doon. Then, while waiting, gusto kong i-lecture regarding obesity towards metabolic syndrome. So please, okay? Bago ako mag-start, please share this live for another knowledge, another learning. Lahat ng mga gusto lifestyle modification. Yung sino gustong maging umayos ang kanilang health, lalong-lalo na dun sa mga obese. Present ako dyan 1 decade ago, no? Obese 2. Inabot ko po ang obese 2. 93 kilogram. Ngayon, nasa normal weight na po ako at weight of 67. Usually, naglalaro ako sa 65 up to 69 kilogram. Pero ang normal weight is 68 below. Okay? So, please share this live. Alam ko, gabi na dyan. Pasensya na. Dito is only 1:24 p.m. Sa kanila, 8. Sa inyo, siguro past 8 na yan. 8:20. Okay? So, konting tiis lang. Pasensya na. Anyway, obesity. So, paano ang obesity papunta sa metabolic syndrome? Okay, kung titingnan ninyo ang criteria ng metabolic syndrome, there are 5 criteria. Number 1 dyan, yung abdominal circumference. Marami pong obese na hindi diabetic. Marami ding obese na normal ang kanilang blood pressure. Okay? But, dun sa metabolic syndrome, included ang abdominal circumference. So, kung ang mga babae is above 35 inches ang kanilang waist, no? Ang pag-measure ng waist, mismo dun sa umbilical part. Okay? Sa mga lalaki naman, 40 inches and above, nandun kayo sa malaki ang abdominal circumference. So, included yan sa metabolic syndrome. 1 criteria. So, another criteria is hypertension. So, kung mataas ang blood pressure nyo, isa namang criteria yan. Pangalawa is high sugar. Okay? Then, 3 na yon. So, yung dalawang natitira, ito yung nasa lipid profile natin. These are the triglycerides. So, kung mataas ang triglycerides nyo, tapos mababa ang HDL ninyo, if you have 3 out of those 5 criteria, meron na kayong 3. Pasok na kayo sa metabolic syndrome. So, ano yan? Has a high risk of having cardiovascular diseases. So, ano ba yung mga cardiovascular? Pwede kayo ma-stroke, pwede kayo ma-heart attack, pwede rin po kayo magkaroon ng diabetes. Magkaiba po yung mataas ang sugar sa diabetic. May criteria din ang diabetes. If you want to be healthy, i-address na natin yan. Yung obesity, okay? Dati, smoking ang pinakamataas na factor, risk factor for having cancer. Ngayon, obesity ngayon ang lumalabas na individual risk factor for having cancer. Okay? So, dito sa... Okay? Dito sa Italy, ilang percent ang kanilang obesity? 12%. Sa Pilipinas natin, alam mo kailang percent? It's 36.6%. Ito yung 2019 pa lang to. Okay? So, tumataas ang obesity. Paano natin makokontrol to? Alam nyo, hindi nyo yung makokontrol yan. Kasi, only eating. Imagine mo, breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, merienda, midnight snack. Maabot tayo na 7 times a day na kumakain. Please, if you are not hungry, do not eat. Tandaan po ninyo,
need natin mag-lose ng weight. Kung hindi, higher risk for having pasok sa criteria ng metabolic syndrome, higher risk para sa high risk of having cancer. Kaya porket walang hindi mataas ang sugar ninyo but obese, ako, ingat-ingat lang. Baka pagdating ng 50 or 40 or 50 years old, dyan lalabas ang mga health condition ninyo. Okay? So, wag nating hahayaan hindi normal po yun, ha? Yung mga malalaki. Pero, syempre, we do not impose, we only inspire. Kaya alam nyo, kung hindi ako nagbago ng lifestyle ko dati, naku, wala na ako dito. Sa totoo lang, I have severe obstructive sleep apnea na every time I drive or kahit saan lugar ako, nakakatulog ako. Napakahirap. Imagine mo, ikaw nag-drive kasama mga buong pamilya, nakakatulog ka ba nag-drive? Naku po. So, to those who have sleep apnea, this is the right time. Set a goal, then push. Okay? Hindi, wag niyong iisipin na nade-deprive kayo. Isipin niyo na lang yung health ninyo. O, hindi nga kayo na-deprive sa pagkain. Ang problem naman, ang dami ninyong mga maintenance. Di ba? Nakakaano yun. Instead of makakaipon kayo, para makapamasyal kayo sa mga dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, mga maraming pasyanan dyan. Or out of the country, you can also go out of the country para mamasyal. Eh hindi kayo makakapasyal dahil hindi makaipon. Okay? Sana tayo. Okay, so obesity. Unti-unti lang natin. How? Nung dati akong obese, ang alam ko lang na paano maging healthy tayo is to do exercise. Okay? But I did that. Bumili pa nga ako ng bisikleta. Nung bumili ako ng bisikleta, akala ko it will make me more healthier, maging pumayat. No. Paano? Hindi ko pa rin binago yung mga kain ko. Kasi ang thinking ko, when I do biking, when I do running, when I do swimming, nababurn yung mga fats ko. So, lisensya yun para mag-only eating pa rin. Only rice, carbo loading. Yan. No? Pansin ko noon, I lose weight, then I gain. So, yo-yo dieting ang tawag doon. Mag-lose ako ng 1 kilo, mag-gain ako ng another kilo. So, it doesn't work. So, nung pinag-aralan ko ang low carb, unti-unti, nag-i-improve ang aking health. Nagugulat ako, from 2XL, naging large. Then, eventually, naging medium. Now, at present, extra small or small ang nasusuot ko na. And, napakagaan sa pakiramdam. Tayong tumatanda, no? Huwag nating hayaan na yung pagtanda natin maging weak. Pwede pa rin maging strong kahit na nag-age tayo. Hindi makikita ang age sa atin. So, ang mahalaga is we improve, we adapt. Nung tinanggal ko yung mga processed food, yung mga healthy food na lang ang focus natin, unti-unti pumapayat ako. Pag yan ang ginawa ninyo, mag-i-improve ang health ninyo. Pero, wag ka ha. You need to do it consistently. Kung hindi consistent yan, okay? Kung hindi kayo consistent, wala. Titigil lang kayo. Katulad ng binanggit ko sa mga ibang mga patient ko, you need to enjoy what you are doing. If you're not enjoying what you're doing, it will not improve. Okay? So, continue lang kahit nasa ibang bansa tayo, kahit nasa, alam mo, yung iba ha, maraming mga tukso. I know, maraming tukso. But if you're going to focus on your health, lahat mag-i-improve. Mapapansin nyo yan.
pagka kayo nag-start ng lifestyle modification like the low carb, the keto or carnivore, or if you want the vegetarian, yes. Depende yan sa individual assessment natin. Pagka hindi nag-i-improve, merong maling ginagawa. Andyan ako para tumulong sa inyo. Just message me. Have an appointment with me. We will discuss all your problem, your concerns. Hindi yan isang tanong, isang sagot, no. List all your questions. Lahat ng mga nagpapa-appointment, list all your questions, then we will answer it one by one. Ito, number 1 sa akin pagka nagpapakonsulta. I interview the patient, no? Hindi muna ako nagpo-focus sa laboratories. Sa patient muna, bakit nagpakonsulta, ano ba yung mga nararamdaman, ng mga concerns nila. And then, last natin di-discuss ang laboratory. So, if you want to improve, you need to talk to someone who is knowledgeable about your lifestyle. Okay? Marami ng mga doctors who are approving, nag-a-approve na sila, na marami ng napapansin ko, may mga patient ako, pagka binanggit daw nila ang low carb, yes na sinasagot, hindi na negative. So, it will take time, pero eventually, matatanggap yan ng mga medical practitioner na nag-i-improve na. Hindi lang nila napapansin, pero ako napansin ko yan when I handled monitoring guidance sa mga patient na nag-i-insulin, mga CKD, cancer, mga autoimmune disease, fatty liver, chronic gout, nag-i-improve sila because of the monitoring na ginagawa. Talagang individualized po ito. Magagawa ninyo yan. Marami nang gumagawa. Lahat naman tatanong, Dok, gagaling ba ako dyan? Dok, mawawala ba yung sakit ko? Hindi ako makakasagot niyan, kundi kayo po ang makakasagot niyan. Because you yourself will be doing the lifestyle modification. Kayo po ang makakasagot niyan. Kung hindi nyo naman susundin yung sasabihin ko or yung i-recommend ko, hindi natin alam kung gagaling. But kung nag-i-improve ang health ninyo, nag-i-improve ang mga nararamdaman ninyo, nawawala, ibig sabihin nasa tamang direction kayo. Okay? So, obesity, i-tone down na natin, lahat will follow. Lahat ng mga nararamdaman nyo, yung mga spondylosis, yung sumasakit ang balakang, ang spine, ang knees, ang joints, sumasakit, change your lifestyle. Umanggang ka, mawawala yung mga nararamdaman nyo. Okay? So, tone down na natin obesity. Lahat yan magpa-follow. Matanggal lang natin yung criteria sa metabolic syndrome. Hi, makakahinga ka na maluwag. Mas may enjoy mo ang life. Quality of life. May enjoy mo ang family mo. May enjoy mo ang anak mo. May enjoy mo ang mga apo mo. Hindi porket tumatanda tayo, hindi na kayang gawin ito. Kaya, lalo na sa mga lifting, yung mga exercise, enjoy your exercise para maging consistent. Kung hindi nyo na-enjoy, hindi kayo tatagal. Okay? So, pwede akong sumagot ng mga questions. Okay? Pero tandaan ninyo, this is a additional knowledge, hindi po diagnosis sa mga sakit ninyo. Please consult your trusted doctor if meron kayong health concern. Or syempre, kung ano yung lifestyle ninyo, dun sa doctor na same as your lifestyle. Okay. Nagpa-check up ako, bakit kaya nakalagay sa reseta ng doktor ay condolence. Oh, ang sakit. Di ba? Well, I don't know kung anong sakit ninyo, anong problem dun sa pina-check up ninyo. Seek second opinion. Okay? Nakakalungkot. Okay? Yung ganyang nire-reseta, hindi ko nire-reseta, condolence. Okay? Ito lang ha. Tandaan ninyo. Ang mga doktor natin, no, masaya sila pagka-controlled ang sugar,
controlled ang lipid profile, controlled ang uric acid, controlled ang mga liver enzymes, no? Wala kayong gout dahil sa mga medicine, yung iniinom ng mga gamot. Masasaya sila. Nakikipag-appear pa. Perfect. Okay? Pero forever na maintenance to. Sasabihin sa inyo, forever na po. Kaya maintenance po yan, forever na. Pero, paano kung binago nyo ang lifestyle ninyo? Natanggal nyo ang medication ninyo. Mga naglo-low carb dyan, mga nagka-carnivore, nagkikito. Okay? Gumanda ang sugar ninyo, nabawasan ang medication ninyo, or natanggal ang insulin, natanggal ang oral meds, oh, gumaling yung mataas na sugar. Yung hypertension nyo, umokay, nag-normal na. Yung liver enzyme, nag-normal, nawala ang fatty liver. Yung dating buwan-buwan, may chronic gout ka, may gout attack ka, buwan-buwan, nawala. Taon na, or buwan, 6 months, no? Tapos, gumaganda ang katawan niyo, pumapayat. Okay? So, nawala ang maintenance, no? Nag-normal lahat ng medication without this maintenance na sinasabi nilang forever. The problem is, mataas ang LDL ninyo, mataas ang cholesterol ninyo, galit na galit sila. Ayan, sinasabi nila, pwede ka ma-stroke, pwede ka ma-heart attack. Kung lahat ng parameters ninyo ay napakaganda, naggagandahan, ibig sabihin, tama po yung ginagawa ninyo. If you have a problem with cholesterol mataas or LDL mataas, don't be. Okay? Inflammation causes the stroke. Inflammation causes the heart attack. Yung mga damage sa mga organs natin, damage sa mga cells natin, it is by the inflammation, not the cholesterol. Okay? So, nakakalungkot, pero totoo po yan. Tuwang-tuwa sila, pagka may maintenance tayo, normal yung mga level, pero hindi sila natutuwa pagka nag-normal naman ang mga level, mga parameters natin, without taking medication, nakita lang nila mataas ang cholesterol and LDL, galit na sila. Ay, nakakalungkot. Dati ako ganyan. Ganyan ako noong nagpa-practice ako. Nako, aatakihin po kayo sa puso, may stroke kayo. Ganyan ako dati. But when I studied this lifestyle, this low-carb lifestyle, ginawa ko sa sarili ko. Improve my health. Yung iba mga minomonitor ko, nag-improve ang sugar, nag-improve ang cholesterol, ang kanilang uric acid, fatty liver. Pero iba ha, gumaganda din ang cholesterol. Although yung iba, mataas, pero nothing to worry about it if all of these other parameters are normal. Okay? We need to adapt now and we will evolve. Ang medisina, nag-evolve po yan ha, nagbabago-bago. Kaya, tandaan natin, kung ang nararamdaman nyo yung discomfort, kung ang nararamdaman yung mga sakit-sakit, panghihina ay nawala dito sa lifestyle na ito, ibig sabihin, nag-improve ang health ninyo. Kung ang medication ninyo ay unti-unting nababawasan, ibig sabihin, nagiging healthy kayo. Pero kung ang medication niyo ay dagdag, nagwo-worsen ang health niyo. Bakit dagdag ng medication? Ibig sabihin, may mali po yung ginagawa at nagwo-worsen ang health niyo. So please, concentrate on your health, improve your health. Okay? Kaya, well, at tayo magagawa, ganyan talaga, no? Magagalit. Pero pansinin ninyo, ilang minuto kayong kinausap niyan. Okay? Ayan. Naimbang daw kada kayo amin. Paki-share po ang Italian live. Alright. Copies. Nagtaasan cholesterol ko at sugar. Okay. If you're doing the low carb, dapat ang sugar bababa. So, may something pa. Or, be patient. Maraming mga cases, no? Matagal bago mag-normalize. Pero eventually, it will normalize po yan. Ha? Laban lang.
Alright, maayong gabi. Kumbaga, diba? Daming LCF the best daw. Thank you for sharing, no? Please do not forget to share this. Okay? Egg, cucumber, manok, pork, seafood, no? Sweet, no? Yes. Perfect. Batang leukemia, okay. Ang problem sa mga leukemia, kay bata or matanda, it's the bone marrow. So, hindi na susupply ng mga healthy red blood cells to. Okay? Ang gagawin natin is to eat healthy foods, nutrient-dense food. Wag na yung mga processed, wag na yung sugary food, palakasin natin ang immune system nila. Although ang tawag dyan is cancer of the blood. Okay? Katulad yan ng mga yung cancer of the breast, yung mga ibang organs na may cancer. Pero eto, cancer of the blood. Okay? Much better, improve natin ang immune system. How? Get rid of sugar. Get rid of this refined carbohydrates, this processed food. Get rid of that. Kasi, pagka mahilig po kayo sa sugar, mahilig kayo sa matataas ang mga processed food, no? It will decrease your immune system. Improve your immune system, tanggalin yung mga sugar food. Okay? Then, syempre, may protocol po ang mga may ALL. Okay? Yan. Consult pa rin. Tingnan natin, makausap natin. Kasi pagka sinabing cancer, parang wala na, depressed na. Okay? Kailangang i-uplift natin. Katulad ng sinabi ko, habang may buhay, may pag-asa. Okay? Doc, LDL lang tumaas. The rest, okay naman. Bigyan pa rin ako ng statin. Okay, I do not give lipid-lowering drugs. Kung natatakot kayo sa LDL, it will lower, no? It can be lowered by doing fasting and exercise. Okay? Ocular hypertension, mag-normal ba sa low carb last check-up? Yan, mga tinatanong yan. Gagaling ba ako sa sakit, Doc? Kung nag-low carb ako? Gawin nyo muna. Malalaman nyo yan. Marami pong mga doubtful kaming mga enrollee sa program ni Kuya Gibo. Doubtful. Kahit ako nga nung umpisa doubtful din ako. Imagine mo, tatanggalin mo yung kanin, tatanggalin mo yung tinapay, yan yung source of energy ko. Athletic ako, sumasali ako sa mga triathlon, sa mga marathon, mga takbuhan. Pero itsura ko hindi pang triathlete. Ngayon lang naging itsurang parang triathlete. Okay? Pinagdaanan ko yan. Okay? Hindi kinaya ng tiyang kong first ever star. May mga ganun talaga. Okay? Obesity, ako pala topic. Obese friend. Nako, papalitan mo na yan. After a year or 2 years, okay? Hindi na obese friend ang tawag dyan. Papalitan mo na, i-rename mo na yung yung account mo. Okay? Healthy friend ang tawag na dyan. Hindi na yan obese friend, bagkus healthy friend. Yan. Okay? 42 years old, asking how to compute the amount of carbs consumed per day. Oh, I do not compute. Okay? Eat whenever you're hungry. We do not compute the calories or yung okay? Unless CKD ka, kung may CKD, kidney disease, i-compute natin ang protein requirement per day. Okay? Bigla ako nangayayat. Bewang ko 26 instead of 32. Ano yan? Masaya o malungkot? Ang Miss Universe na ba? O ingat kayo doon sa mga pumapayat na mga naglo-low carb. Baka maging underweight or malnourished kayo. Okay? Doc, naimbag nga rabi. May improve talaga. Sana matanggal yung eye drops maintenance ko. Yes. Hindi nyo malalaman yan hanggat hindi nyo nagagawa. Okay? Ayan. Pang wala na nagtatanong. So, continue nyo lang. Yung mga may obese, akala nyo okay lang yan. Yung iba nga may obese, no? Pero kung makatalon, okay, no? Pero marami sa inyo mga obese,
na mahirap maglakad, may sumasakit. Yes, I know, galing ako dyan. Pero when you change your lifestyle, mag-i-improve yan. 2 years pa lang, Doc Bry. Inisip ko another 4 years pa, marating ang goal weight ko. No! Naku po. Lifestyle yan. Kung mag-focus ka dyan, it will take a year or 2 years. Pero syempre, kung 4 years, the best na yan yung version. Best na yung after a year, after 2 years. Pero kung 3, 4, consistent ka dyan sa lifestyle changes na ginawa natin, gaganda at gaganda. Mag-i-improve na mag-i-improve. Lalo na kung bata pa. Okay? Nakakapogi pala ang Amsterdam. Nasa Italy na po kami. So, ano maganda na low carb meal dyan, Doc? Sa Nako! Ang maganda dito sa Europa, may choices ka. Walang kanin. Marami mga croissant. Pero, focus ka dun sa nutrient depth. Alam nyo, nakakatawa sa Europe, bawal yung mga processed. No? May ingredients na allowed sa Pilipinas, allowed sa Amerika, pero dito sa Europa, hindi allowed. Kaya pagka malasahan mo siya, may nakita kayo bacon, no? Ano siya, naturally cured siya. Hindi siya processed na ano. Kung process man, naturally ang ginawa nila. I don't know, pero sabi nung isang very healthy daw yung mga meat nila dito. Okay? Sa Pisa, Italy. Yes. Nandito ako sa Pisa, Italy. Ayan. Ano pa ba? Prego. Ayan. Sinaloko na yung Pisa. Ayan. Pakabigat pala niyan. No? So, kailan magpapayat yung Tower of Pisa na yan. Okay. Pero mapapansin nyo, nag-i-improve ang health niyo. Pagka nagtanggal kayo ng mga sugar, nagtanggal kayo ng mga process, mararamdaman nyo yung improvement. Dami, yes. Ano pa? May mga questions pa ba kayo? Yes, please tag this para magkaroon sila ng idea regarding sa obesity or sa metabolic syndrome. Clear skin na nagka-body tone na po after doing LCI for almost 2 months. Tandaan ninyo, tanggalin yung processed food, sugary food. For 1 month, luluwag ang damit ninyo. For 1 month, luluwag. For 2 months, mapapansin nyo yung belly nyo, yung chan nyo, lumiliit. Imagine mo, 2 months lang yan. Paano kung 1 year? O ba? Ganda ng tsura nyo. Okay? Ayan. Anong dahil natin naglalagas buhok ko? Okay. Number 1 is yung nutrition. Baka kulang ang kinakain. Kadalasan sa mga naglo-low carb, hindi nagugutom. Kung kumain, hindi pa nutritious. Lagi kayong tinapay, although low carb bread, no, wala masyadong nutrition yon. Eat yung mga nutritious food. Okay? And number 1 lang yon sa nutrition. Number 2, baka deficient kayo ng vitamin B7, that's biotin. Mag-supplement po tayo ng B7. Tapos yung iba naman, wag palagi nakasombrero. Pagka nagkakaroon ng naiipit daw or yung pressure, no? So, maraming mga inaayos. Okay? Ayos yung nutrition, gaganda. Collagen. Okay? Consume collagen-rich food. Okay. Ayan. Doc, cheese po ba ang mga okay? Okay. Ang cheese nasa kosher food list. So, you can consume that, not daily. 2 or 3 times a week lang, ha? Ayan. Yeah! Haha, enjoy kayo, Doc. Stay safe. Always low carb all the way lang tayo. Yes! Enjoy lang natin, ha? Yes, sabi ni Miss Gina, masarap mga meat nila dyan, malinis. Correct.
Hello Doc, ang cheese or butter po ba ay okay sa bad cholesterol? Thank you. Cheese and butter okay naman. Butter okay, cheese okay. Ayan, okay. So, obesity, individual risk factor for cancer. Obesity, one of the criteria sa metabolic syndrome. I-address natin ang obesity, we will decrease these risk factors, these unhealthy or lifestyle diseases. Mag-i-improve po ang health natin. Enjoy. Although, masakit sa bulsa. Bakit? Bili kayo ng damit na kasya sa inyo, no? Hindi na kayo nahihirapan mamili ng mga damit na kakasya. Ako dati, nung obese ako, kailangan ko ng sastre. Siya ang gumagawa ng pantalon ko dahil wala na ako mabili ng pantalon. Okay? So, ayan. Lahat ng results ko, bakit kaya minsan hindi ako makatulog at bigla tumataas ang BP ko. Advice ko ngayon, uminom ako ng amlo. Okay? Baka naman may anxiety na kayo, Miss Priscilla Nunez, consult, or bakit kayo nagpupuyat? May mga iniisip ba kayo mga stress or problem? Wag na. Patayin ng cellphone. Do walking in the morning. Magpa-araw. Increase natin ang melatonin sa dugo natin through sunlight. Kung hindi, pwede tayo mag-melatonin. Okay? Ayan. Okay, so ano pa ba? Nakakatuwa, no? Kaya natin yan. Ako from 400, wow, 400 pounds. 100 pounds. Halos 100 pounds ang natanggal. 2 years. Okay lang yan. Sige. Nagda-dry ang skin, dehydrated po kayo. Or baka sobrang lamig, nagda-dry talaga, nagka-crack pagka mahangin. Maglagay kayo ng lotion. Or number 1 is dehydration. Kung naglo-low carb kayo, baka na-dehydrate kayo. Tanggalin nyo muna yung mga concentrated fluids. Ito yung mga kape, tsaa, or cocoa. Mag-focus kayo sa tubig. Okay? So, adapt and evolve. Be the best version of yourself. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye. Ciao. Ciao, ciao.